Halika nga ritong babae ka. Masasaktan ka talaga sa aking haliparot ka eh. Bakit po, inay? Nagtatanong ka pang lintik ka? Bakit naririto ka pa? Hindi ba sinabi ko sa'yong huwag kang magpapaabot ng 3:00 ng madaling araw dito sa bahay? Kailangan ikaw ang mauna sa pwesto para hindi ka mawala ng mga suki. Bakit pa ang tigas ng ulo mo? Tama na po, inay. Parang awa niyo na. Hindi po ba't parang masyado pang maaga? Madilim po sa daan. Saka marami pong inutos sa akin ng itay eh. Kararating lang po kasi niya. Napakatanga mo talagang babae ka. Lagi mo nalang inuubos ang pasensya ko sa katangahan mo. Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa'yo mula pa kagabi na kailangan pagpatak ng 3:00 ng madaling araw marami ka nang maibebentang mga isda? Kakapusin tayo sa pagbili ng yelo para sa mga isda kung ganyang papatay-patay ka. Panigurado pinagtatawanan na tayo ni Trinidad. Pero inay, mabait naman po si Aling Trinidad. Bakit po ba galit na galit kayo sa kanya? Ba't talagang inuubos mo ang pasensya ko, no? Ipinagtatanggol mo pa ang walang yang yon? Ha? Malutong na sampalang ibinigay ni Aling Cora sa kaawa-awang si Susan. Sa kanilang kusina ay madalas siyang bugbugin ng kanyang ina kahit sa konting pagkakamali lang. Tama na po, inay. Hindi ko na po uulitin. Susundin ko na ang gusto niyo. Tila bingi si Aling Cora sa pakiusap ni Susan dito na tigilan na ang pananakit sa kanya. Mas lalong sumidhi ang galit nito nang makitang hindi na niya halos iniinda ang sakit. Kaya naman, hindi pa ito nasiyahan ay kumuha pa ito ng sinturon. Hinawakan ang kanyang buhok at sinabunutan siya nito ng matindi. Itiningala ni Aling Cora ang kanyang mukha saka ginumos ang kanyang labi hanggang sa dumugo. Yan ang nababagay sa'yo nang magtanda kang babae ka. Nakakainis ka na. Nakakasawa na ang pagmumukha mo. Nakikiusap ako, inay. Tama na po. Aray ko. Paulit-ulit kitang sasampalin nang magtanda kang babae ka. Wala ka silbi. Ang dapat sa'yo ay hindi pa kainin ng ilang araw. Akala ni Susan hanggang sa pagsampal lang sa mukha niya ang gagawin ng ina. Laking gulat niya nang bigla nitong ipulupot ang sinturon sa kamay nito at walang awa siyang hinagupit sa kanyang likuran. Ina, bakit niyo ba ako sinasaktan ng ganito? Anak niyo ako pero bakit parang hayop ang trato niyo sa akin? Aba at sumasagot ka pa ha? Ha? Aray ko, inay! Tama na po! Ginagawa ko naman ang lahat para lang hindi kayo magalit sa akin. Tinalikuran ko ang malaking pagkakataon na sana ay makapag-aral ako para sa inyo. Pero ano, hindi pa rin kayo naging masaya. Aba at talagang ang kapal na mukha mong sumagot-sagot sa akin, ha? Baka nakakalimutan mo hanggat nasa poder kita. Wala kang karapatang magreklamo. Wala ka rin karapatang isumbat sa akin na hindi ka nakapag-aaral. Kasalanan mo yan. Bobo ka kasi. Bakit, inay? Kung naging matalino ba ako, pag-aaralin niyo ba ako ni Itay? Hindi naman po, di ba? Mas mahalaga sa inyo ang negosyo ninyo kaysa sa akin na anak ninyo. Oo, mahalaga sa akin ang negosyo ko dahil dyan tayo kumukuha ng pang-araw-araw nating pangangailangan. Kailangan kong pagtiisan ng pagiging makupad mo para lang may maipalamon ako sa'yo sa inyong dalawa ng batugan mong ama. Kung mag-demand ka, akala mo malaki ang pakinabang mo sa akin. Kung pwede lang na magsauli ng anak, abay, matagal ko nang ginawa. Ibinalik na lang sana kita sa matris ko para naman mawala ka na sa buhay ko. Ang kaso hindi dahil nga dumating ka sa buhay ko. Ako rin, inay. Ilang beses kong hiniling sa Diyos na sana hindi na lang kayong naging ina ko. Sana hindi na lang ako sinilang sa mundo para maging anak ninyo. Magmula nang magkaisip ako, hindi ko naramdamang minahal ninyo ako bilang anak ninyo. At kung bibigyan ako ng pangalawang pagkakataon, hihilingin ko na sana hindi ikaw ang ina ko. Abat, ang hihilingin kong maging ina ay yung umiiyak kapag nasasaktan ako. Nalulungkot kapag may mga pasa ako sa katawan. At sa tuwing may mga sugat ako, kaya niyang yakapin ako at ipadamang siya ang ina ko. Pero ngayon,
Ikaw na mismong ina ko ang nagbibigay ng pasa at sugat sa katawan ko. Anong klase kayong ina? Wala kayong kwenta. Ah, ganon ha? Hindi na nga nakapagtimpi sa galit si Aling Cora. Sinugod nito si Susan at walang awang pinagsasampal siya ng ina, dahilan para malugmok siya sa sahig. Sa pangalawang pagkakataon, sumabog na nga ng tuluyan ng galit ng may 45 taong gulang na si Aling Cora. Ang malalakas na sampal ni Aling Cora sa makinis na mukha ng 18 taong gulang na si Susan ang maririnig na tunog sa katahimikan ng madaling araw. Palibhasa ay malayo sa kabihasnan at walang kapitbahay ang kinatitirikang dampa nila Susan. Walang nakakarinig sa malalakas na sigawan ng mag-ina sa kusina ng kanilang tahanan. Marahang itinulak ni Susan ang palad sa sahig para makaupo ng tuwid. Saka hinaplos ang sariling pisngi na tinamaan ng matigas na palad ng kanyang ina. Bumalong ang luha at lumanda sa nag-iinit niyang pisngi. Ano pang tinutunga-tunga mo dyan? Tumayo ka na at umalis ka na sa harapan ko. Magtinda ka na sa palengke at baka hindi ako makapagtimpi mapatay lang kita. Umaalingaw-ngaw ang malakas na boses ng kanyang ina, habang hawak nito ang sinturong ipinangpalo sa kanyang katawan. Dahan-dahang napatayo si Susan bago tumingin sa nakapamewang na ina. Naniningkit ang mga mata nito sa galit. Siguraduhin mo lang na mauubos mo ang aking mga isda dahil kung hindi, malilintikan ka ulit sa akin at sisiguraduhin kong makakalbo ka na sa gagawin ko. Opo, inay. Sunod-sunod ang ginawang pagtango ni Susan sa sinabing yon ng kanyang ina bilang pagsang-ayon sa ipinag-uutos nito. Inihakbang niya ang kanyang mga paa patungo sa kusina para lapitan ang 2 timba na nakapatong sa lamesa. Araw yon ng Biyernes at ang araw na yon ay matumalang bentahan ng mga isda. Madalang ang mga taong namimili sa palengke. Idagdag pa ang halos kaliwat kanang nagtitinda ng mga isda na higit na mas mura sa mga paninda niya. Kasama na nga rito ang magaling na mang-akit ng customer na si Aling Trinidad. Ano bang ingay yan, ha? Abe, 3:00 pa lang ng madaling araw, nakakabulabog na kayo ng mga tulog. Singhal ng ama ni Susan na si Mang Damian. Pahikab-hikab pa itong lumabas ng sarili nitong silid. Halata pa rin dito ang kalasingan sa halos magdamag ba naman itong pakikipag-inuman sa biyenan nitong si Lolo Impo, ang ama naman ng inay ni Susan na si Aling Cora. Ito kasing anak mo, napakatigas ng ulo, manang-mana sa'yo. O bakit napunta sa akin ang usapan? Wag mo naman palaging saktan si Susan. Hindi na magandang tignan dahil dalaga na rin niyang anak mo. Saka inutusan ko kasi siya kanina na mag-init muna ng tubig, nang makapagkape muna siya bago pumunta ng palengke para magtinda. Nang sa ganon, may laman ang kanya sikmura. Bakit ba pinapagalitan mo tong anak natin? Dapat ikaw ang gumagawa niyan dahil ikaw ang ina. Oo nga, dalaga na yung anak mo pero ang utak pasilit pa rin. Aba, kailan matututo yan? Kapag patay na ako? Itinulak pa ng hintuturo ni Aling Cora ang sintido ng nakatayo pa rin na si Susan. Pasigok-sigok ito sa pag-iyak habang nakatungo. Ang sabihin mo, wala ka lang talagang pagmamahal sa anak mo. Wala kang kaamor-amor kay Susan dahil nabubuhay ka pa rin sa nakaraan. Huwag mo ako simulan ng pag-aaway, Damian. Si Susan ang pinag-uusapan natin dito, hindi ang pagiging ina ko. Ikaw itong wala ng ibang inaatupag kundi alak. Mag-isip ka rin naman ng ibang hanap buhay nang hindi na ako nagkakaganito. Kung makapuna ka, akala mo malaki ang nagagawa mo sa pamilyang ito. Aba, hindi rin naman makapal ang pagmumukha mo, ano? Ikaw itong makapal ang mukha Bakit hindi ikaw ang magtinda ng mga isda riyan sa palengke? Total, ikaw naman ang palaging magaling. Pesteng buhay to, Magsama kayo ng anak mo. Pareho kayong mga nagpapahirap sa buhay ko Makaalis na nga at baka makapatay lang ako ng mga taong walang laman ng utak at makikitid ang mga pag-iisip. Pagkatapos magsalita ni Aling Cora ay padabog itong umalis ng kanilang bahay. Naiwan na lang si Susan na humahagulgol ng iyak habang tinatanaw ang papalayong ina.
Hala, kumilos ka na anak. Huwag mo nang hintayin na makabalik pa yung nanay mo at masaktan ka uli. Masyado pa naman po kasing maaga, itay. Isa pa, natatakot pa ako mag-isa sa daan. Masyado pa pong madilim. Nagkalat na po kasi ang mga balitang merong isang gumagalang mangkukulam sa ating baryo. Anong gusto mo? Abutan ka pa ng nanay mo rito? Sige po, itay. Dadaanan ko na lang po muna si Lolo Impo para kumustahin. Nako, huwag ka nang dumaan sa bahay ng itay. Paniguradong abala siya sa mga oras na ito dahil sa kumakalat na kakaibang sakit dito sa lugar natin. Nang bibiktima rin ngayon ng malupit na mangkukulam. Marami po palang nagpapagamot kay Lolo. Ang alam ko po, itay bawal na sa kanya ang nasusobrahan ng pagod. Baka tama lang po na dumaan ako sa kanya bago po sana ako tumuloy sa palengke para magtinda. Ay, wag na nga. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Kaya ka nasasaktan ng nanay mo dahil hindi ka marunong makinig eh. Paano kung doon pala pumunta ang nanay mo? Paano ka ngayon? Imposible po, itay. Alam ko pong magkagalit si Lolo Impo at inay. Kumunot ang noo ni Mang Damian dahil sa sinabi ni Susan. Mukha rin na wala itong nalalaman tungkol sa nabanggit na pagkakatampuhan ng mag-ama. Ay teka, anong galit ba ang pinagsasasabi mo ha anak? Abay, kahapon lang kausap ko ang lolo mo. Wala namang nababanggit ang itay tungkol kay Cora. Hindi ko rin po alam, itay. Saka hindi ko na po talaga nakikitang nag-uusap sila ni inay. Bahagyang napaisip si Mang Damian at muli ay tumingin sa anak. Ay baka dahil doon kaya akala mo magkagalit ang nanay mo at ang lolo Impo mo. Kaya nga, huwag ka na muna pumunta ron ha. Delikado sa panahon ngayon, baka madamay ka. Madamay po saan, itay? Wala naman po sigurong masamang mangyayari sa akin kung sakali pong bisitahin ko ang lolo. Kuwan kasi, hindi mo ba alam kung anong kumakalat na suliranin dito sa ating baryo? Abay, usap-usapan na rito sa ating barangay na pwede raw tayong may makasalamuhang mangkukulam. Akala ko po ba hindi sila totoo kagaya ng nabanggit ninyo kanina? Kasi anak, iba naman kasi ang pagkakalahad mo kanina. At ang lolo mo ang gumagamot ng mga taong kinukulam. Aba mahirap na. Paano kung balikan ng itay ng mangkukulam at gamitin ka para matalo siya? Kaya nga wag na muna anak. Wag ka munang magpakita sa lolo mo. Nanlaki ang mga mata ni Mang Damian habang sinasabi ang nangyayaring suliranin kay Susan. May punto rin ang ibig sabihin ng nais nitong mangyari. Kung bakit kailangan niyang huwag munang magpakita kay Lolo Impo. Araw-araw ay nakakasanayan na ni Susan ang palaging dumadaan sa bahay ng kanyang Lolo Impo para magbigay galang dito. Idagdag pa ang tuwa sa kanyang nararamdaman kapag nakikita niya itong nakaupo at pinagagaan ang kalooban niya. May dala ring swerte sa kanya kapag nakakausap si Lolo Impo. Nagkakataon kasi na nauubos ang kanyang panindang mga isda sa tuwing nakakausap niya ito. Hala, bilisan mo na. Kumilos ka na. Sundin mo na lang ang iniuutos sa'yo ng nanay mo. Sakalang nanumbalik sa kasalukuyan ang pag-iisip ni Susan nang marinig ang malakas na boses ng kanyang ama. Nagmamadali siyang kumuha ng 2 timba na may mga laman na isdang bangus at mga tulingan. Sa kabilang timba naman ay puro mga isdang galunggong na mas nauuna pang maubos kaysa sa malalaking isdang dala niya. Bukod kasi sa mura na, mukha ring sariwa ang mga yon. Sige po, itay, alis na po ako. Ay teka, wala ka bang dalang ilaw? Ang mabuti pa, dalin mo na tong gasera ko. Ilang oras na lang din naman ang hihintayin ko at magliliwanag na rin ang buong paligid. Iniabot ni Mang Damian ang lumang gasera sa anak. Salamat po, itay. O ambilin ko ha, huwag ka munang dumalaw sa lolo mo. Mas makabubuting dumiretso ka na sa palengke. Una lang ang ginawa ni Susan bilang tugon sa sigaw sa kanya ng amang si Damian bago ito tumalikod sa kanya para bumalik sa kwarto nito. Malalim ang buntong hininga na muling itinuon ni Susan ang pansin sa kanyang nilalakaran.
Katulad ng ibinilin sa kanya ng ama, hindi na muna siya dumaan sa bahay ng kanyang lolo para sana ay magbigay galang muna rito. Tinahak na lang niya ang daan patungo sa palengke. May mga nakakasabay na rin siyang mga tao na maagang pumupunta sa talipapa para makapamili ng mga paninda o di kaya ay maagang magbukas ng kanilang mga tindahan. May mga ilang tao na bahagyang umiiwas sa kanya at bumibilis ang paraan nila ng paglalakad. Ang ama naman niyang si Mang Damian ay isang bangkero at mas madalas ay mangingisda. Nakikihuli lang ito sa lambat at ang mahuhuli nitong mga isda ay siya naman niyang inilalako sa palengke. Katulad ng mga isdang daladala niya ngayon. Malapit sila sa dagat kaya hindi mahirap sa kanila ang umangkat ng mga paninda sa iba kung walang nahuhuli ang kanyang ama. Si Aling Cora naman ay mas madalas taong bahay lang. Madalas din itong nasa kapitbahay at kung minsan gabi na ito umuuwi. Katwiran nito ay naririyan naman daw siya para maghanap buhay para sa kanilang pamilya. Pagkadating sa pwesto ni Susan sa palengke ay humahangos na sinalubong siya ng may 48 taong gulang na si Aling Trinidad. Maganda pa rin ito at simple lang manamit. Mabait ito sa kanya at kapag nauunang nauubos ang paninda nitong isda, ay tinutulungan siya ng ginang para magtinda hanggang sa maubos nila yon. Ibinaba ni Susan ang mga dalang timba saka humarap kay Aling Trinidad. Naku, Ineng, hindi ka dapat naririto. Abay, pagkaalis mo kahapon hinahanap ka ni Rodrigo. Galit na sumugod dito. May dalang itak. Ho? Bakit daw po? At may dala pang itak? Ano raw po ang dahilan at hinahanap ako? Sunod-sunod ang tanong ni Susan sa hindi mapakaling si Aling Trinidad. Nagdadalawang isip ito kung sasagutin ba ang tanong niya o hindi. Pero agad din naman itong napatingin sa kanya. Pun kasi, galit na galit si Rodrigo. Mukhang sa paninda mo isinisisi ang pagkakasakit ng anak at asawa nito. Mabuti na lang talaga at maagang naubos ang iyong paninda. At kanina nga, muli na naman siyang bumalik dito, hinahanap ka. Natatakot ako para sa'yo, Ineng. Naku, Aling Trinidad, wala ho ako nalalaman sa ibinibintang niya sa akin. Nakakasigurado po akong sariwa at ligtas kainin ng isdang itinitinda ko. Ganun ang nangyari, Susan. Dala pa nga nitong ilang pirasong isda at talaga namang inuuod na ang mga yun. Ang ipinagtataka raw nila ay may mga tinikpa ng lukban ng mga bituka ng mga ito. Diyos ko, hindi po maaari na magkaganon ang paninda ko. Hindi po ba't nakita nyo rin kung gaano kalilinis ang mga isda? Kutob ko nga gusto ka lang nilang siraan. Hindi ba at inaway rin ito ng iyong ama nung nakaraan? Hindi naman po yata tamang sa akin sila gumante. Napahawak na lang si Susan sa kanyang dibdib pagkatapos marinig ang sinabing yon ni Aling Trinidad. Lalo siyang hindi mapakali ng pagbaling niya sa hindi kalayuan sa kanyang kinaroroonan ay nakita niya si Rodrigo. Dala nito ang itak. Ay, Diyos ko, Susan! Tumakbo ka na! Dito ka magdaan sa likod ng tindahan ko, dali! Talagang delikado. Desidido ang lalaking yun, nasaktan ka! Tarantang pahayag ni Aling Trinidad sa kanya. Sa pagkakataong yun ay hindi na malaman ni Susan ang kanyang gagawin. Paano po ito mga paninda ko? Ay, Diyos ko namang bata ka, oo. Huwag mo nang alalahanin ang paninda mo. Kailangan mo makaalis dito. Magmadali ka, parating na siya. Halos ipagtulakan ni Aling Trinidad si Susan sa pag-aalala na baka maabutan ito ni Rodrigo. At dahil natataranta na rin ang matanda, minabuti nito na hilahin siya sa braso papunta sa likurang bahagi ng pwesto nito. Natatabingan lang yon ng trapal. Pero hindi rin nakatiis ang ginang at nagpasya na ring sumunod sa kanya. Sandali, Susan! Hintayin mo ako! Doon ka muna sa bahay ko pansamantalang magtago hanggat hindi pa humuhupa ang sitwasyon. Bilisan niyo, Aling Trinidad. Baka makita po niya tayo. Huwag ka muna magsalita at hinihingal na ako. Mabilis ang ginawang mga paghakbang ng dalawa para makalayo sa taong iniiwasan nila. Pagkaraan ng ilang minuto ay nakarating din sila sa bahay ni Aling Trinidad. Maliit lang ang kubong yari sa kawayan. Ang bubong naman ay yari sa dahon ng anahaw. Maraming mga nakasabit na orkidyas sa paligid ng buong kabahayan.
May mga pinatuyuring isda na nakasabit sa mga puno ng bayabas. Tuloy ka, Susan. Pagpasensyahan mo na tong bahay ko, ha? Hindi mo kailangan umuwi sa inyo dahil natitiyak kung pagagalitan ka lang ng iyong ina. May bago ka pa namang mga pasa sa katawan. Pumasok ang dalawa sa bahay ni Aling Trinidad. Naunang pumasok ang ginang at sinundan naman yon ni Susan. Sa sala sila pansamantalang namalagi. Iginala ni Susan ang kanyang paningin sa kabuuan ng sala. Maliwanag na ang sikat ng araw ng mga oras na yon, kaya nakikita na rin niya ang buong kaayusan ng kubo. Ganon din ang mga larawan na maayos na nakasabit sa dingding. Pati ang mga kwintas na mukhang luma na pero malinis pa rin itong nakasabit. Maupo ka muna, Susan, at ipagtitimpla muna kita ng kape. Pagkaraan ay pumasok na rin si Aling Trinidad sa kusina nito para magtimpla ng kape. Sakalang naupo si Susan sa upuang yari pa rin sa kawayan. Ilang minuto lang ang lumipas, bumalik na rin si Aling Trinidad na may bitbit na isang tasang tinimplang kape. Oh, Susan, magkape ka muna. Makakatulong ang kape para mabawasan ang pag-aalala mo. Inabot ni Susan ang tasa ng mainit na kape sa dahan-dahang humigop. Nasarapan siya sa timpla nito. Maraming salamat po sa kape, Aling Trinidad. Naku, walang anuman, Susan. Matanong ko nga po kayo, bakit po ang bait-bait ninyo sa akin? Wala lang. Magaan kasi ang pakiramdam ko sa'yo eh. Isa pa, naaawa ako sa kalagayan mo. Teka, bakit kaya palagi ka nalang sinasaktan ng iyong ina? Hindi ko rin nga po alam eh. Pero kahit malupit siya sa akin mahal na mahal ko po ang aking ina. Ang swerte naman ng iyong ina sa pagkakaroon ng anak na katulad mo. Hindi ko maiwasan ang hindi mainggit sa kanya. Kung nabubuhay lang ang aking anak, kasing edad mo na rin siya. Ho? Oo, patay na siya nang maisilang ko sa mundo. Kung ganun po, Aling Trinidad, mag-isa na lang po kayo sa buhay? Nasaan po ang asawa ninyo? Hay nako, sumakabilang bahay na. Birong saad ni Aling Trinidad kay Susan. Pagkatapos magkwento ay umupo na rin si Aling Trinidad sa upuang paharap kay Susan. Maliwanag na po ang paligid, Aling Trinidad. Pwede na po yata akong bumalik sa palengke. Naku, wag muna, delikado pa. Pansamantala dumito ka muna sa bahay ko. Naku, salamat na lang po, Aling Trinidad. Masyado na pong malaking abala para sa inyo. Huwag kang mag-alala, wala naman akong kasama dito sa bahay kung yan ang inaalala mo. Isa pa, kapag nag-aagaw ang dilim at liwanag, nagsusulputan sa paligid ang mga mangkukulam. Mahirap na. Hindi po yun ang inaalala ko, Aling Trinidad. Ang paninda ko po kasi baka mawala sa palengke. Paniguradong mapapatay ako ni inay. Lalo kung malalaman niyang naririto ako sa bahay ninyo. Kung sa bagay may punto ka. Tara at ihahatid na kita kahit hanggang Sangangdaan lang. Ang tinutukoy na Sangangdaan ni Aling Trinidad ay ang delikadong lugar na madalas ay pinagtatapunan ng mga patay na tao. Kadalasan ay biktima ng mangkukulam. Huwag mo nang alalahanin ang paninda mo at ako na mismo ang bibili nun. Maraming salamat po talaga, Aling Trinidad. Hay nako, huwag ka nang magpasalamat sa akin. Kahit hindi naman ikaw ang nasa kalagayan mo tutulungan ko rin katulad ng ginagawa ko sa'yo. Siya nga pala, heto ang bayad ko Nakakaiyak naman, Aling Trinidad. Maluha-luha si Susan habang nakatingin sa perang iniaabot sa kanya ng matanda. Sige na, huwag ka nang umiyak. Pati ako naiiyak na rin Pagkatapos ay lumabas na sila ng bahay. Magkasabay silang naglakad hanggang sa Sangangdaan na bumabaybay sa daang patungo sa palengke at bahay naman ni Susan. Natanaw muna ni Susan ang papalayong ginang bago ito tuluyang nawala sa kanyang paningin nang lumiko sa kanto. Pero nakakailang hakbang pa lang si Susan nang bigla ay may dumaklot sa kanyang buhok. Walang hiyang babae ka! Tama nga ang hinala ko! Inay! Nasasaktan po ako, bitawan ninyo ang buhok ko! Walang ano-ano'y narinig ni Susan ang tinig ni Aling Trinidad. Bitiwan mo siya! Boses ni Aling Trinidad.
Gulat naman ang naramdaman ni Susan nang makita si Aling Trinidad na nakatayo sa likuran ng ina. Binitiwan naman ng kanyang ina ang buhok niya at matapang na hinarap si Aling Trinidad. Kumusta? Matagal na panahon din ang lumipas. Pero wala ka pa ring pagbabago. Pati anak mo sinasaktan mo. At kailan ka pa nagkaroon ng karapatang pigilan ako sa aking ginagawa? Palibhasa kasi mahilig kang makialam ng buhay ng may buhay. Nakikialam ako dahil hindi na tama ang ginagawa mo sa anak mo. Alam mo bang delikado ang buhay ni Susan? Wala akong pakialam. Palibhasa kasi maitim ang hasang mo. Aba at sinusubukan mo ko ha? Pagkatapos magsalita ni Aling Cora ay nagmamadali nitong sinugod si Aling Trinidad. Wala nang nagawa si Susan para pigilan ang kanyang ina. Kitang-kita niyang sinabunutan nito ang buhok ni Aling Trinidad. Nagpambuno ang dalawa at nagpagulong-gulong sa lupa, kasabay ng palitan ng maaanghang na mga salita na para bang may iba pang dahilan kung bakit nag-aaway ang mga ito. Hanggang sa makuha na rin ang atensyon ng ibang mga taong naroroon. Nagsipaglapitan ang mga ito at pinagtatawanan ang komosyong kanilang nasasaksihan. Ang iba naman ay nagpupustahan pa na parang may mga manok na nagsasabong. Tama na po, inay! Huwag niyo pong saktan si Aling Trinidad! Pero ayaw magpaawat ni Aling Cora sa pagsabunot sa napapailalim na si Aling Trinidad. Niyakap ni Susan ang bewang ng kanyang ina para mailayo sa pagkakadaga nito kay Aling Trinidad, pero talagang malakas ang ina. Ang iba namang nakikiusyoso sa kaguluhang nagaganap ay walang gustong umawat sa dalawa. Patuloy sila sa ginagawang pagpusta sa dalawang babaeng nag-aaway. Matagal na ako nagtitimpi sa pakikialam mo sa buhay ko. Palibhasa, inggitera ka. Ikaw ang inggitera. Nang malaman mong kumuha ko ng pwesto sa palengke, kumuha ka rin ng pwesto. Katapat pa ng tindahan ko. Ang kapal naman ang mukha mo. Kung hindi ka naiinggit sa buhay ko, bakit pati ang anak ko pinakikialaman mo? Dahil hindi na tama ang ginagawa mo sa anak mo. Makabangon lang ako dito, kakalbuhin ko talaga yung ulo mo. Kahit kailan hindi ka mananalo sa akin. Walang hiya kang babae ka. Patuloy ang pagsasabunutan ng dalawang babae. At sa pagkakataong yun, dumating naman sina Lolo Impo at si Mang Damian. Kapwa humahangos na dumiretso ang mga ito sa pag-awat sa dalawa. Pinagtulungan nilang paghiwalayin ang dalawang babaeng nag-aaway sa gitna ng kalsada. Halos mapunit ang damit ni Aling Trinidad sa mahigpit na pagkakakapit ni Aling Cora. Habang si Aling Trinidad naman ay nakabawi rin at naipulupot nito sa braso ang mahabang buhok ng katunggali. Napaghiwalay lang ang dalawa ng puwersahang yakapin ni Mang Damian ng bewang ni Aling Trinidad, imbis na ang hawakan nito ay ang nagwawala pa ring asawa. At nang tumigil na si Aling Cora sa pagwawala, sakalang bumitiw sa pagkakasabunot si Aling Trinidad sa buhok nito. Sakalang din bumitiw sa pagkakayakap sa bewang ni Aling Trinidad ang nabibiglang si Mang Damian. Walang hiya ka, Damian! Talagang umawat ka sa babaeng yan? Tumigil ka na! Nakakahiya ka! Ang babaw ng dahilan mo para manakit ka ng tao! Lalong nagwala si Aling Trinidad sa sinabing yon ni Mang Dimi. Lalong nagwala si Aling Cora sa sinabing yon ni Mang Damian. Habang ang braso naman ni Susan ay nakayakap din sa bewang ng nagwawalang ina. Pinalis ng ina ang kanyang braso sa bewang nito sa kalumingon sa kanya. Sinampal siya nito ng ubod ng lakas. Tarantada kang babae ka! Traidor ka! Bakit po? Alam mong galit na galit ako sa babaeng yan, pero heto ka at nakikita ng dalawa kong mga mata na magkasama kayo kanina. Pumunta ako ng palengke at wala ka ron. Iniwan mo ang paninda mo para sumama sa babaeng yan. Halos mangibabaw ang malakas na boses ni Aling Cora habang kausap nito si Susan. Pasensya na po, inay. Natakot po ako kanina nang sabihin sa akin ni Aling Trinidad na galit sa akin si Mang Rodrigo. May dala po siyang itak. Ang totoo po niyan, tinulungan ako ni Aling Trinidad. Wala akong pakialam! Hindi ko gustong makita na magkasama kayo ng babaeng yan. Naiintindihan mo?
Ano po bang masama kung sumama ako at makipag-usap ako kay Aling Trinidad? Wala siyang ginagawang masama sa akin. Kung tutuusin, mas may kwentang tao pa siya kesa sa inyo. Halos umikot ang ulo ni Susan sa lakas ng sampal na muling pinadapo ni Aling Cora sa pisngi niya. Ang kapal ng mukha! Hindi na naituloy ni Aling Cora ang iba pang sasabihin nito kay Susan nang biglang may sumampal sa pisngi nito. Nasa po nito ang pisngi at tiningnan kung sino ang sumampal. Halos manlaki ang mga mata ni Susan nang makita ang kanyang lolo Impo na nakaangat pa ang kamay matapos nitong sampalin ng ina. Sumusobra ka na! Palagi ka na lang malupit sa apo ko! Tama lang na makarinig ka ng masasakit na salita mula kay Susan! Dahil tama ang kanya mga sinabi sa'yo! Lolo, tama na po. Hayaan mo ko, apo! Hindi ko na kayang makitang nahihirapan ka ng ganito sa sarili mong ina! Pinagsisisihan ko ang araw na minahal kita, Cora, bilang kaisa-isa kong anak! Huwag kayong makialam dito, Itay. Alam ninyo kung ano ang nararamdaman ko. Tumigil ka! Huwag mong palabasin na ako masama rito! Kung hindi mo kayang mahalin ang apo ko, mas makabubuting sa akin muna siya tumira. Mamuhay ka ng mag-isa dahil yun ang nararapat. Tama si Itay, Cora. Hindi ko na rin kayang matagalan ang mga pananakit mo sa anak natin. Ganun ba? Sige, magkampihan kayo. Magsama-sama kayo. Nako, dapat lang yan sa'yo. Isa ka pa. Alam kong ikaw ang mangkukulam dito. Sinabotahe mo ang paninda ko para ikaw ang lumabas na mabuting tao sa paningin ng anak ko, sa paningin ng asawa ko. Maghintay ka lang, patutunayan kung nagkamali silang lahat. Masama ka! Pagkatapos duru-duruin ni Aling Cora si Aling Trinidad, ay mabilis na itong tumalikod paalis. Malalaki ang mga hakbang na lumayo ito sa kanila para umuwi sa kanilang tahanan. Sakalang bumagsak ang mga luha ni Susan na kanina pa niya pinipigilan nang makaalis na ang kanyang ina. Parang pinipiga ang puso niya sa pagtalikod na yon ng kanyang ina. Kaya nilapitan na lang siya ni Aling Trinidad, saka niyakap siya ng mahigpit. Lalong napahagulgol ng iyak si Susan nang maramdaman ang mahigpit na yakap ni Aling Trinidad. Pasensya ka na kung umabot kami sa pag-aaway ng iyong ina. Hindi ko na sana kayo lalapitan kanina pero nakita kong sinasaktan ka, kaya nagmadali akong lapitan kayo. Maraming salamat po, Aling Trinidad, sa mga tulong ninyo sa akin. Iniangat ni Susan ang paningin sa mukha ni Aling Trinidad, saka siya kumawala sa pagkakayakap dito at pinahid ang mga luhang lumandas sa kanyang pisngi. Huwag ka na munang magpakita sa palengke katulad ng sinabi ni Lolo Impo sa'yo kanina. Mas makabubuting doon ka na muna pansamantalang tumira sa kanya. Tama si Trinidad, Susan. Susundan ko na muna ang iyong ina. Baka kung anong maisipan niyang gawin. Baka bubuting nasa tabi niya ako palagi. Tayo na, apo ko. Para magumot ko na rin ang mga sugat mo. Hinawakan ni Lolo Impo si Susan. Sa pagkabigla niya ay uminit ang braso ng matanda nang mahawakan siya nito. Hindi naman napansin ni Lolo Impo ang kakaiba niyang naramdaman. Nagpatiuna na lang ito sa paglalakad at ganun din si Mang Damian at Aling Trinidad para bumalik sa kani-kanilang naiwang trabaho. Walang imik na sumunod sa uugod-ugod na matanda si Susan. Ganon din ang ginawa ng ibang taong nakasaksi sa kaguluhan kanina. Lahat sila ay nagpasya na ring magsipag-alisan at ibinibidang natalo sila sa pustahan. Binaybay ng maglolo ang makitid na daan patungo sa kinaroroonan ng maliit na bahay ni Lolo Impo. Nang makarating sa kubo nito ay nakita agad ni Susan ang iba't ibang klase ng halamang gamot. Lolo, nag-aalala po ako para kay inay. Napahinto sa paglalakad si Lolo Impo para harapin si Susan. Malungkot itong tumingin sa kanya habang may luha ang mga mata. Lo, umiiyak kayo? Bakit po? Wala, apo ko. Pakiramdam ko kasi parang kasalanan kong nangyayari sa'yo. Kung alam ko lang na mangyayari sa'yo to, hindi sana ako nakagawa ng bagay na sobrang pinagsisisihan ko ngayon. Ang lolo naman mas lalo po ninyo akong pinapalungkot kapag nakikita kitang nagkakaganyan.
Huwag mo na nga lang pansinin ang mga sinabi ko, Apo. Pumasok na muna tayo sa loob. Masyado na kasing mataas ang araw. Sandali. Ikaw ba'y kumain na? Parang wala po akong ganang kumain, Lo. Dahil ba sa mga nangyari kanina? Huwag kang mag-alala, Apo ko. Lilipas din ang galit ng iyong ina. Hayaan muna nating si Damian ang umayos ng gulo kanina. Mas makabubuti ring umiwas ka muna kay Trinidad para hindi na lumaki pa ang gulo. Pagkatapos magsalita ni Lolo Impo ay tumalikod na ito para pumasok sa loob ng tahanan nito. Si Susan naman ay sumunod na rin dito saka umupo sa upuang yari sa kawayan sa sala ng tahanan ni Lolo Impo. Iginala niya ang paningin sa kabuuan ng sala. Napansin niyang walang anumang larawan ang nakasabit sa dingding maliban sa mga pangontra sa mga mangkukulam na karaniwang ginagamit nito para mapagaling ang mga pasyente. May mga pulseras na yari sa bungo ng butiki, pinatuyong buto ng kobra at kahit ang bahay ng pagong. Pumasok lang saglit si Lolo Impo sa maliit nitong silid. Pagkaraan ng ilang segundo ay muli itong lumabas sa kwarto. Napatayo si Susan nang mapansin ang hawak nito. Isang pulseras na yari sa pinatuyong bungo ng isda. Kakaiba yon at nakakahalinang tingnan dahil may mga pakintab pa sa bawat butas ng bungo. Lumapit si Lolo Impo kay Susan. Lolo, para saan po yan? Pangontra ito, Apo ko. Laban sa mga malulupit na mangkukulam na gumagala sa baryo natin ngayon. Akin ang kamay mo at ako mismo ang magsusot nito sa'yo. Iniabot ni Susan ang kanyang kamay sa matanda habang nakabuka ang pulseras para isuot sa kanya. Bakit po kailangan magsuot ako nito, Lolo? Para iadya ka sa kapahamakan o panganib. Natatakot akong ikaw ang gantihan ng mga natatalo kong mangkukulam. Ayokong gamitin kanila para magsilbing pain sa akin. Sa pamamagitan mo, Susan, maaari silang magtagumpay sa mga binabalak nilang gawin laban sa akin. Bakit, Lolo? Totoo po ba talagang may mangkukulam? Oo, Apo. Pagkatapos maisuot kay Susan ang pulseras ay umupo si Lolo Impo sa upuang malapit kay Susan. Sakalang napansin ng dalaga na kanina pa pala siya nakatayo. Kaya naman umupo na rin siya katabi ng inuupo ang silya ng matanda. Patingin na mga sugat mo, Apo. Naririto pala sa bulsa ko ang panggamot. Iaabot sana ni Susan ang kanyang kamay sa matanda pero agad din niyang binawi yon nang maalala ang kakaibang nangyari kanina. Ayos lang po ako, Lolo. Natatakot po kasi ako sa sinasabi ninyong mangkukulam. Traidor kasi sila kung lumaban. Isa lang na uri ng mangkukulam ang kinatatakutan ko sa ngayon. Yon ay ang mga burolto. Isang uri ng mangkukulam na pumapatay ng tao gamit ang tinik ng lukban. Diyos ko, Lo! Baka pumapahama kayo! Huwag kang mag-alala sa akin, Apo. Hanggat nasa akin ang medalyon kong ito, walang mangyayari sa aking masama. Inilabas ni Lolo Impo ang suot-suot nitong kwintas. Kulay pula yon na mayroong butas sa gitna. Hinubad yon ng matanda para ipakita kay Susan. Pero bigla siyang napaso nang mahawakan ng medalyon ng matanda. Naihagis niya yon sa sahig. Nagtataka namang pinulot yon ng matanda at madilim ang paninging pinakatitigan siya nito ng matiim. Lo, bakit po mainit ang pendant ng kwintas niyo? Nagtataka rin nga ako, Apo. Bakit napaso ka sa kwintas ko? Alam mo bang isa sa kapangyarihang tinataglay ng suot kong medalyon ay ang kakayahan niyang malaman kung anong klaseng nilalang ka o kung may mangkukulam sa paligid? Nagsipagtayuan ang mga balahibong pusa sa katawan ni Susan nang marinig ang dahilan ng pag-iinit ng kanyang kamay. Pinagmasdan niya ang Lolo Impo niya habang ibinabalik ang medalyon sa leeg nito. Napansin din niya ang biglang pagpula ng mga mata ni Lolo Impo. Bigla po akong kinabahan, Lolo. Natatakot po ako sa naging reaksyon ng katawan ko sa medalyon niyo.
Alumpihit naman sa pagkakaupo ang matanda habang malikot ang mga matang nagpalipat-lipat ang tingin nito sa napasong palad niya at sa hawak nitong medalyon. Nakapagtataka talagang hindi mo mahawakan ng medalyon. Pero nagawa mong suotin ang pulseras na ibinigay ko sa'yo. Tapatin niyo na ako, Lolo. Kahit po ako naguguluhan din sa naging reaksyon ng katawan ko sa pangontra niyo. Umiinit kasi ang aking medalyon kapag ang hawak nito ay nasa ilalim ng itim na kapangyarihan. At kapag matagal na ang iyong pagkakahawak dito, posibleng matunaw ka at manganib ang buhay mo. Mayroon kang bakas na galing sa isang mangkukulam o dugo ng isang matapang na albularyo. Po! Gimbal na napaatras sa kanyang pagkakaupo si Susan. Sinasabi niyo po ba, Lolo, na isa akong mangkukulam? Kahit na kailan ay hindi pa nagkakamali ang aking medalyon, Apo. Ang ipinagtataka ko lang ay naisuot ko naman sa iyo ang pangontra. Nangangahulugang hindi pa rin tiyak kung bakit umiinit sa iyo ang kwintas. O di kaya nahawakan ka ng isang malupit na mangkukulam. Paano po kayo nakakatiyak, Lolo? Dahil naiwan sa palad mo ang bakas ng aking medalyon. Pinagmasdang mabuti ni Susan ang kanyang palad. Naroroon nga ang bakas ng medalyon. Posibleng sa akin po bumalik ang kulam sa mga taong napapagaling ninyo. Dahil sa akin ipinasa ang bakas ng mangkukulam? Hindi pa ako nakatitiyak, Apo ko. Isa lang ang malinaw sa akin ngayon. Kailangan kong itigil ang panggagamot ko. Dahil sa sandaling mapagaling ko ang aking mga pasyente, maaring ikaw ang makakaramdam ng mga pahirap na aking gagawin. Patawarin mo ako, Apo ko. Nahuli ako sa pagprotekta sa iyo. Napayukong napaluha na lang ang matanda sa mga natuklasan nito. Yumuyog-yog ang mga balikat nito. Gustuhin mang hawakan ni Susan ang balikat ng matanda ay hindi niya magawa. Nakuyom na lang niya ang kamao sa ere at malungkot na nakatingin dito. Maya-maya ay biglang napaangat ng tingin si Lolo Impo sa mukha ni Susan dahil sa naisip nito bigla. Tama! Kung ganun, isa sa mga taong naroroon sa lugar kung saan nag-away ang iyong ina at si Trinidad, kasama natin ang mangkukulam. Isang malupit na mangkukulam! Pero sino po sa kanila, Lolo? Marami pong tao ang naroroon kanina. Kahit ako ay naguguluhan din, Apo ko. Huwag mo munang hubarin ang pulseras hanggat hindi ako nakatitiyak sa kaligtasan mo. Ngayon lang ako natakot ng ganito. As nga sa mukha ng may 62 taong gulang na si Lolo Impo ang sobrang takot. Naging balisa din ito sa pagkakaupo. Diyos ko, Apo ko. Ngayon alam ko nang ginagamit kang kasangkapan para maisakatuparan ng mangkukulam ang mga masama niyang binabalak laban sa akin. Kung ganun po, Lolo, nasa panganib din ang itay at ang inay. Tama ka. Pero katulad ng sinabi ko kanina, hindi pa ako nakatitiyak sa kutob ko. Ang ikinatatakot ko ay yung mas dumami pa mga taong nagpapagamot sa akin. Baka makalimot ako at masaktan ka ng dahil sa akin. Inggit at pagkasok lamang nakikita kong motibo ng kumukulam sa lahat ng mga taong naririto. Hindi ako makakapayag, Lolo, nasaktan nila pati ang aking inay. Pero ikaw naman ang itinuturong mangkukulam ng aking medalyon. Halos magimbal si Susan sa tahasang pagturo sa kanya ng kanyang Lolo Impo. Alam niyang hindi niya yon magagawa, lalo pa ang sakta ng kanyang ina. Alam ninyong hindi totoo mga sinasabi ninyo, Lolo. Patawarin mo ako po sa mga nasabi ko. Malakas ang kutob kong inililigaw ako ng mangkukulam. Parang batid niya ang aking kapangyarihan. Mas makabubuti sigurong dumito ka muna. Opo, Lolo. Gusto ko mangako kayo sa akin na hindi po ninyo pababayaan ng inay. Salamat, Apo ko. Kahit naging malupit sa iyo ang aking anak, siya pa rin palang inaalala mo. Pagkatapos magsalita ni Lolo Impo ay nagpaalam ito na mahihiga raw muna dahil masyadong napagod sa paglalakad.
Habang si Susan naman ay tahimik na napaupo sa bangko at pinagmamasdang mabuti ang bungo ng isdang nakapalamuti sa pulseras na nasa braso niya. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Susan habang nakamasid pa rin sa suot niyang pulseras. Pagkaraan ng ilang minutong pag-iisip, nagulantang naman siya ng sunod-sunod na pagtawag ni Mang Damian sa labas ng bahay ni Lolo Impo. Mabilis na tinungo ni Susan ang bintana para silipin ng ama. Sakto namang mabilis na itong umakyat sa hagdan para makapasok sa loob ng bahay. Ang itay, naririyan ba? Oo po, Itay. Nasa kwarto po niya. Nagtatakang nakatitig sa itsura ng ama si Susan. Butil-butil ang pawis nito, hinihingal at namumutla. Mukhang galing ito sa pagtakbo para lang makarating agad sa bahay ng kanyang lolo. Bakit po, Itay? May masama po bang nangyari? Humugot muna ng malalim na hininga si Mang Damian bago humihingal pa rin na sumagot kay Susan. Mayroon, anak. Nadatnan ko ang iyong inang namumutla at nanghihina. Walang tigil ang pagtagas ng dugo mula sa kanyang sinapupunan. Natutop ni Susan ang sariling bibig nang marinig ang sinabi ng kanyang ama. Diyos ko! Ang inay! Kaya ako napasugod dito ay para sunduin ang itay. Kailangan niya ng albularyo. Sino? Sino nangangailangan ng albularyo? Nakasilip sa nakaawang na kurtina ng silid nito si Lolo Impo. Itay, kailangan ko po ang tulong ninyo. Si Cora, dinudugo. Abay, imposibleng mangyari yun. Ang alam ko sa dinudugo naagasan o di kaya naman ay buntis. Lolo, kailangan na po nating mapuntahan ng inay. Baka kung napapano na siya. Tama ka, apo ko. Saglit lang at dadalin ko ang aking mga kagamitan sa panggagamot. Ikaw naman, Damian. Mauna ka na sa amin ni Susan para may kasama si Cora habang wala pa kami doon. Sige po, itay. Yun lang ang sinabi ni Mang Damian sa kapatakbo ng tumalikod. Ang matanda naman ay tarantang pinaglalagay ang mga gamit nito sa maliit na lagayan na yari sa hinabing uway. Si Susan naman ay hindi mapakali at nanginginig ang katawan dahil sa nalamang sinapit ng ina. Mabilis ang ginawang paglakad ng maglolo papuntang bahay ni na Susan. Malakas ang kabang bumundol sa dibdib ni Susan nang makarating sa tapat ng kanilang bahay. Nagmamadali namang nagpatiuna ang matanda sa pag-akyat ng hagdan patungo sa loob. Diretso sila sa kwarto kung saan naroroon si Aling Cora. Nadatnan nilang nakahiga si Aling Cora sa kandungan ng namumutlang si Mang Damian. Mabilis na lumapit ang matanda sa nakahigang si Cora. Diyos ko, anong nangyayari sa iyo, anak? Napaluhod si Lolo Impo sa tabi ng anak saka makahulugang sumulyap kay Susan pati kay Mang Damian na takot na nakamasid sa namimilipit na si Cora. Pinulsuhan ni Lolo Impo si Cora para masiguradong hindi ito nagdadalang tao. Pero nginig ang kamay ng matanda at bakas din ng takot sa mukha nito nang mapansing tila napapaso si Cora nang mahawakan ito sa braso. Ano pong sakit ni inay, Lolo? Mayroong kumukulam sa iyong inaapo ko. Damian, delikado ang lagay ni Cora. Kung ganun po, kailangan madala si Cora sa ospital. Baka maubusan siya ng dugo. Hindi ito magagamot sa ospital. Hindi kaya ng mga doktor na malaman kung ano ang sakit ng anak ko. Lolo, gawin niyo po ang lahat, magamot lang ang inay. Nakikiusap po ako. Tulungan niyo po siya. Sa pagkakataong yun ay noon lang tumindi ang nararamdamang takot sa dibdib ni Susan. Sobra siyang nag-aalala para sa ina, kaya napahagulgol na lang si Susan sa labis na kabang bumundol sa kanyang dibdib. Tigilan mo ang kadramahan mo, ha, Susan? Nakakairita ka! Matapang pa ring manalita si Aling Cora sa kabila ng iniinda nitong sakit. Tumigil ka na ng kahibangan mo, Cora. Huwag kang masyadong manhid at bulag sa pagmamahal na ipinapakita sa iyo ng anak mo. Ano ba talagang sakit ko? Malapit na ba akong mamatay? Diyos ko, inay, huwag po kayong magsasalita ng ganyan. Hindi ko hahayaang mangyari yun sa iyo. Ang mangkukulam na tinutukoy ko ay ang malupit na burolto. Isang uri ng mangkukulam na may matinding emosyon.
Ang tingin niya sa mga tao ay kalaban. Ang hindi ko lang maintindihan ay bakit ikaw pa, Cora, ang binibiktima? Natigilan ang tatlo sa seryosong pahayag na yon ni Lolo Impo. Ano po bang ibig niyong sabihin, Lolo? Hindi ako ang makagagamot kay Cora, kundi isang salamangkerong kayang lumaban sa kapangyarihan ng isang burulto. Hindi po pamilyar sa akin ang inyong sinabi, Itay. Ang burulto ay ang mangkukulam na gumagamit ng tinik ng lukban para itusok sa kakaiba nitong kagamitan. Imbis na karayom na itutusok sa manika, ang mangkukulam na ito ay gumagamit ng katawan ng sariwang isda. Sa kaso ni Cora, ginamitan siya ng isdang binutasan ng tiyan para tumagas ang dugo. Hindi pumapatay ang mga burulto, pero pahihirapan kanila hanggang sa ikaw na mismo ang magdesisyong kumitil ng iyong sariling buhay dahil hindi mo na matatagalan ang matinding sakit na nararanasan. May alam po ba kayong salamangkerong pwedeng makatulong sa inay? Sa kasamaang palad ay wala, apo ko. Isa pa, ngayon pa lang ako nakatagpo ng ganitong klasing mangkukulam. Ang kailangan lang ay pansamantalang mapigilan ang matinding pagdurugo ng iyong ina. Pero ano po? bawal ko siyang gamutin dahil sa iyo, Susan. Mukhang alam ng mangkukulam ang kahinaan ko. Malakas ang kutob kong si Trinidad ang may kagagawan nito. Hindi makapaniwalang napanganga si Susan sa biglang pagbanggit ni Lolo Impo sa pangalan ni Aling Trinidad. Paano naman po mangyayari yun, Lolo? Napakabait ni Aling Trinidad. Hindi niya po yun magagawa sa inay. Ako rin po, Itay. Imposibleng gawin ito ni Trinidad. Bakit? May ibang tao pa ba kayong naiisip na may galit sa akin? Ha? Mangkukulam ang babaeng yon. Gigil na gigil si Aling Cora sa tatlo. Napabalikwas pa ito ng upo at umirap kay Damian na parang sinasabi nitong pinagtutulungan na naman siya para kumampi kay Aling Trinidad. Mukhang tama ang asawa mo, Damian. Pasensya ka na po, pero si Trinidad lang ang naiisip kong may motibo para gawin ito sa iyong inay. Pero Lolo, sa pagkakakilala ko po sa kanya ay mabuti siyang tao. Hindi pa rin ako naniniwalang magagawa yun ni Aling Trinidad. Mapagpanggap ang mga burolto. Mapanlin lang. Kadalasan ay ipinakikita nilang pag-uugaling mabait. Pero ang totoo, kukuhanan kanila ng isang hibla ng buhok para ilagay sa loob ng tiyan ng isda at saka nila kukulamin ang taong nais nilang pasakitan. Tanging ang dinikdik lang na bawang na may asin ang alam kong makakagamot sa kanya. Pero katulad ng nabanggit ko sa bahay kanina, kapag ginamot ko si Cora, ikaw naman ang masasaktan, apo ko. Dahil yun sa bakas na iniwan ng mangkukulam sa iyong katawan. Para saan pa tong pangontra ko sa kamay kung hindi rin naman ito magagamit para protektahan ako? Siguro nga po ay tama kayo, Lolo. Ngayon, ipagtatanggol mo pa rin ba ang walang hiyang babaeng yon? Siya lang ang humawak sa'yo. Siya lang ang nasa bunutan ko kanina. Kung ganun, Lolo, gamutin na ninyo ang inay. Huwag niyo na ho akong alalahanin. Hindi maaari, apo ko. Mapapahama ka. Itay, sinasabi ba ninyo na mas mahalaga pa sa inyo ang babaeng yan kesa sa akin na anak ninyo? Alam mong pareho kayong mahalaga sa akin, Cora. Pero sa inyong dalawa ay si Susan ang mas manganganib. Kahit dito man lang makabayad ako sa mga kasalanang nagawa ko sa kanya at sa pagmamalupit mo sa batang yan. Napatayo sa labis na galit si Aling Cora nang ipahayag ng matanda ang pagpapahalaga nito kay Susan. Tila nawala ang iniinda nitong sakit at masamang tinapunan ng tingin ang nakatayong si Susan. Pupuntahan ko po si Aling Trinidad. Kakausapin ko po siya. Huminahon ka, anak. Mas makabubuting wag na muna nating palalain ang sitwasyon. Hayaan natin na ang lolo mo ang magdesisyon sa bagay na ito. Sige, ako na lang ang kakausap sa kanya. Ano po bang motibo ni Aling Trinidad para gawin ito, Lolo? Makahulog ang nagkatinginan ng tatlo sa tanong ni Susan.
Si Lolo Impo ang agad na nakabawi at inakay sa labas ng silid ni Cora ang dalaga. Pagkatapos ay pinaupo sa sala at malungkot na naupo paharap sa kanya. Siguro panahon na para malaman mo ang buong katotohanan at kung bakit gano'n na lang ang galit ni Cora kay Trinidad. Kung tutusin ay walang karapatang magalit si Cora sa dating kaibigan niyang si Trinidad. Hindi makapaniwala si Susan sa kanyang mga narinig. Ang ibig niyo pong sabihin, dating magkaibigan ng inay at si Aling Trinidad? Paano pong humantong sa ganito ang relasyon ng dalawa? Nagkataon na isang lalaki lang ang minahal ng dalawang magkaibigan. Yon ay ang iyong amang si Damian. Magkasintahan noon si Trinidad at si Damian nang mabuntis ni Damian si Cora. Ang dating magkasintahan sana na noon ay malapit ng ikasal ay nagkaroon ng lamat dahil sa pangaagaw ni Cora kay Trinidad. Pinakasalan ng iyong ama si Cora habang si Trinidad ay naiwang mag-isa na hindi alam na buntis din ito kay Damian. Diyos ko! Sabay po silang nabuntis? Ganun na nga, apo ko. At hindi yun matanggap ni Trinidad dahil siya naman talaga ang nauna sa puso ni Damian. Alam kong hanggang ngayon ay may pagtingin pa rin si Damian kay Trinidad at yun ang hindi rin matanggap ni Cora. Sa parehong araw, magkasabay na nagsilang ang magkaibigan ng sanggol na babae. Sa nakalulungkot na pagkakataon, patay ang isinilang na anak ni Trinidad at isinisi niya yon sa iyong mga magulang. Kaya siguro naisipan itong kulamin ng iyong ina. Pero matagal na po yun. Bakit ngayon lang siya gumaganti? Hindi ko rin alam, apo. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko alam kung paano ko hihingi ng tawad sa lahat ng pagkakamaling nagawa ko kay Trinidad. Kaya hindi ko siya masisi kung bakit humantong siya sa ganito. Kalalabas lang ni Mang Damian sa kwarto nilang mag-asawa nang sumingit siya sa nadat ng pinag-uusapan ng maglolo. Magsasalita pa sana sila nang mula sa labas ay nakarinig sila ng sunod-sunod na pagsigaw ng lalaki. Si Rodrigo ang tumatawag sa atin. Ano kaya ang sadya nito? Sinilip ni Damian sa bintana ang lalaki sa labas. Pero gano'n na lang ang panghihilakbot na kanyang naramdaman nang bigla itong pumasok sa kanilang bahay. Nagwawala ang lalaki habang may dalang itak, pilit na sumusugod kay Susan at pinagbibintangan siyang mangkukulam. Alam ninyong hindi ako mangkukulam. Nagkakamali kayo. Wala pa ring tigil sa pagwasiwas ng itak sa ere si Mang Rodrigo. Galit na galit ito kay Susan. Mabuti na lang at naagaw yon ng kanyang ama. Umalis ka rito! Kung hindi ay mapipilitan akong itaga sa iyo ang hawak kong itak na ikaw mismo ang may dala! Anong kaguluhan yan? Wika ni Aling Cora sa nagkakagulong mga lalaki. Nanlalaki ang mga matang napatingin si Rodrigo sa gawin ng ina ni Susan. Halos mataranta ito sa takot nang makita si Aling Cora. Tumakbo ito palabas ng bahay at nagsisigaw. Nakita siguro ng lalaki ang mga dugong nasa suot na saya ng kanyang ina, kaya gano'n na lang ang takot nito. Hindi ka na muna sana lumabas, anak! Alam kong hindi ninyo ako magagamot. Kaya ano pang silbi kung mananatili lamang ako sa aking silid? Pupuntahan ko si Trinidad at magtutuos kami! Baka sa mukha ng ginang ang pagbalatay ng matinding galit. Hahakbang na sana ito para lumabas ng bahay ng walang ano-ano ay namilipit ito sa sakit ng tiyan. At nang hindi na nito makayanan ng sakit ay bigla itong nabuwal sa pagkakatayo at bumagsak sa sahig. Ang pangyayaring ito'y sinundan naman ng biglang pagdaing ni Susan dahil bigla ring sumakit ang tiyan nito. Hindi maipaliwanag ni Susan ang pananakit ng kanyang buong katawan na parang sinisilaban. Biglang tumaas ang temperatura ng katawan niya saka nakaramdam ng pagbaliktad ng sikmura. Ano yan? Ano ang mga yan? Ang tinutukoy ni Damian ay ang mga bituka ng isdang lumabas sa mga isinuka ni Susan. Kahit si Susan ay binalot na rin ng takot nang makita ang mga bituka na lumabas sa kanyang bibig. Napakalansa at walang kasing baho ang amoy. May mga kasamang dugo ang lumalabas sa bibig ni Susan.
Mahabaging langit, nagsisimula ng umatake ang mangkukulam. Magmadali ka, Damian. Samahan mo kong magdasal. Maghawak-hawak kamay tayo. Nagdadalawang isip pang sumunod si Mang Damian sa utos ng kanyang biyenan. Naupo sila sa paligid ng nakahiga ng si Susan at Aling Cora, habang si Susan ay namimilipit pa rin sa sakit ng tiyan. Umusal ng taimtim na panalangin si Lolo Impo, pero hindi yun umiepekto para mapagaling si Susan. Patuloy ito sa pagsusuka. Nasa kalahatian pa lang ng seremonya si Lolo Impo nang biglang tumigil sa paggalaw si Susan. Nawala na rin ito ng malay katulad ng kanyang ina. Napasabunot na lang sa sariling buhok ang matanda nang makita ang sinapit ng mag-ina sa kanyang harapan. Kailangan itong puntahan si Trinidad bago pa mahuli ang lahat. Bantayan mo muna silang dalawa, Damian. Kailangan kong puntahan si Trinidad. Kailangan kong maisabit sa kanya ang aking medalyon para mapigilan ang paggamit niya ng isda para mangulam. Opo, Itay. Mag-iingat kayo. Tumayo na si Lolo Impo saka nagmamadaling lumabas ng bahay. Naiwan si Damian na mag-isang inaayos ang mga katawan ng mga mahal niya sa buhay. Saka bumalatay sa mukha nito ang matinding pag-aalala habang pinagmamasdan ang walang malay na mga babae. Samantala, sa bahay naman ni Trinidad, pasado 2:00 ng hapon habang nasa sala. Biglang bumundol ang kaba sa dibdib niya nang mula sa bintana ay natanaw niya ang naglalakad na matandang si Lolo Impo papalapit sa kanya. Nagmamadali ito at blanko ang ekspresyon ng mukha. Matagal na panahon na rin nang huli itong dumalaw sa kanyang bahay, ang panahong namatay ang sanggol na kanyang isinilang. Ito ang nag-iisang saksi sa kung paano niya naranasan ang mawala ng isang anak. Ang matandang ito rin ang nagpaanak sa kanilang dalawa ni Aling Cora. Lolo Impo! Napatayo si Aling Trinidad nang sa wakas ay makaharap ng muli ang hinihingal na matanda. Maaari ka bang makausap, Trinidad? Pumasok muna po kayo. Hintayin po ninyo ako rito sa sala at ikukuha ko lang po kayo ng maiinom. Nako, hindi na kailangan. Makikiusap sana ako na kung maaari ay itigil mo na ang pangungulam sa aking anak at apo. Nagtatakang napatingin si Aling Trinidad sa seryosong mukha ni Lolo Impo. Hindi na nga nagawa pa ng matanda ang pag-upo nito sa upuan at nakatayo lamang ito habang pinagmamasdan ng mukha ni Aling Trinidad. Tila sinusukat ng matanda ang reaksyon ng mukha ng babae. Hindi ko po nagustuhan ang huling sinabi niyo, Lolo Impo. Kailanman hindi ako gumamit ng itim na karunungang sinasabi ninyo kahit sobra na akong nahihirapan sa buhay ko. Nang hihinang napasalampak ng upo si Aling Trinidad sa bangkong nakaharap sa nakatayo pa rin na matanda. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa'yo. Pero ang aking apo at si Cora ay kapwa mga walang malay ngayon dahil sa taong kumulam sa kanila at... At ako ang pinaghihinalaan ninyong kumukulam sa kanilang dalawa? Sandali lang ho Hindi ho ako kasing sama ng iniisip ninyo. Alam ninyo yan. Hindi ko magagawa ang sinasabi ninyo. Alam nyo kung gaano ko pinapahalagahan si Susan. At kahit napupuot ako sa inyong anak, kailanman ay hindi ko sila magagawang saktan. Patawarin mo ko. Pero ikaw lang ang may matinding motibo para gawin yon sa aking anak. Huwag ka nang magpanggap pa. Kung iinsultuhin nyo lang ako sa loob ng pamamahay ko, makakaalis na kayo. Kaya kong patunayan na malinis ang budhi ko. Baka nakakalimutan ninyong ako ang totoong biktima rito. Ako ang nagparaya para sa kaligayahan ng mga agaw ninyong anak. At dahil sa kapabayaan ninyo, namatay ang aking anak. Siguro nga sinadya ninyo nang tuluyang mapa sa kamay ng anak ninyo si Damian. Kaya nga ikaw ang naisip kong gagawa noon. Dahil sa kaapihan mo kaya gumaganti ka ngayon. Kaya nakikiusap ako. Itigil mo na ang pananakit sa anak ko. Napahagulgol na lang ng iyak si Aling Trinidad sa paratang na yon ng matanda. Muling sumariwa ang alaalang naungkat sa kanyang isipan kung gaano siya nasaktan sa pagtataksil ng kaibigan at ni Damian sa kanya. Kaya kong patunayan sa inyo na hindi ako kumukulam sa kanila. Napaunat sa pagkakaupo si Aling Trinidad pagkatapos ay tumayo at sinalubong ng masamang tingin ang natatauhang si Lolo Impo.
Kahit hindi ako isang mangkukulam o albularyo, kaya kong hawakan ang inyong suot na medalyon nang hindi napapaso. Itinaas nga ni Aling Trinidad ang kanyang kamay para hawakan ang medalyon ng matanda. Pero imbes na mapaso, nakakakita siya ng isang lihim. Malaking kasalanan na ginawa ng matanda sa kanya. Ang hindi alam ni Lolo Impo, si Trinidad ang pinakamahusay na salamangkera laban sa mga mangkukulam na burolto. Kaya nang mahawakan ng ginang ang medalyon ng matanda, napahagulgol ito ng iyak at halos mapugto ang sariling hininga. Napasalampak ito sa sahig at napahawak sa sariling dibdib. Dahil ang kakayahan ni Aling Trinidad ay muling nanumbalik. Anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang napatunghay si Lolo Impo sa halos sumisigaw na si Trinidad. Sakto rin ang pagdating ni Mang Damian para ibalitang nagkamalay na sina Susan at Cora. Nagpalipat-lipat ang tingin ng kadarating pa lang na si Mang Damian sa dalawang tao na magkaharap habang damang-dama sa boses ni Trinidad ang sakit. Kampon kayo ng kadiliman! Paano niyo ito nagawa sa akin, Lolo Impo? Bakit? Sa mga sandaling yun ay napatayo na si Trinidad para kwelyuhan ang matanda. Inawat lang ito ni Mang Damian. Ano bang nangyayari sa'yo para saktan mo ang itay? Isa rin ako sa mga humintong salamangkera. At nang mahawakan ko ang medalyon na suot ni Lolo Impo, nakita ko! Sabihin mo, Trinidad! Nagpupumilit si Lolo Impo kahit baka sa boses nito ang sobrang takot at pag-aalala. Dalhin ninyo ako kay Cora at ihaharap ko sa inyo ang tunay na mangkukulam. Ang buroltong hinahanap ninyo ay nasa inyong bahay, Lolo Impo. At kung hindi kayo naniniwala, sasamahan ko kayo. Pakaladkad na hinila ni Aling Trinidad si Lolo Impo. Maging ito ay hindi makapagsalita. Bago lumabas ng bahay, kinuha nito sa halamang orkidyas ang isang kwintas na yari sa isang sanga ng kahoy. Sa ngayon ng talisay na panglaban sa lahat ng mababagsik na mangkukulam na nais gumambala sa kanila. Isinuot ni Aling Trinidad ang kwintas at muling hinawakan sa braso ang matanda. Sa pagkakataong yun, si Lolo Impo na ang halos namimilipit sa sakit dahil siya ang napapaso sa pagkakahawak ni Trinidad sa kanya. Si Damian naman ay tahimik lang na nakamasid sa dalawa at hindi naiintindihan ang mga nangyayari. Sumunod ito sa dalawang naunang maglakad patungo sa kanilang tahanan. Hanggang makarating sila sa bahay ni na Susan at Aling Cora. Natanaw ni Susan ang halos pakaladkad na paghila ni Aling Trinidad sa kanyang lolo. Kaya kahit nanghihina pa ay nilapitan niya ang mga paparating at pilit pinalis ang mahigpit na pagkakahawak ni Aling Trinidad sa braso ng kanyang lolo. Pero hindi niya yun nagawa dahil maging siya ay napaso sa matinding init na gumapang sa kanyang kamay nang magdikit ang balat nila ni Aling Trinidad. Talagang ang kapal na mukha mo magpakita sa akin. Bitiwan mo ang braso ng aking ama! May gusto siyang patunayan kaya siya naririto. Pero imbes sumagot, sumugod si Aling Cora sa kinaroroonan ni Aling Trinidad at agad na tinangkang sabunutan nito sa buhok pero nakailag si Aling Trinidad. Ngayon, Lolo Impo, gamutin ninyo sa harap ko ang magaling ninyong anak. Nabigla si Lolo Impo. Si Susan naman ay naguguluhang nakamasid lang sa mga kilos ng mga tao na nasa kanyang harapan. Idagdag pa ang kakaibang pakiramdam nang dumating si Aling Trinidad sa kanilang tahanan. Nagsindi ng kandila si Lolo Impo saka lumuhod sa tabi ng nakatayong si Aling Cora. Ngunit inawat ito ni Aling Trinidad at ito mismo ang nagsagawa ng isang ritual bilang isang salamangkera. Pumikit ito ng mariin saka umusal ng isang kakaibang orasyon. Doon nila napansin ang kakaibang paggalaw ng usok ng kandila patungo sa kinaroroonan ni Aling Cora. Dahil doon, napaatras si Aling Cora at parang bigla itong namutla. Biglang naparalisa ang buong katawan ni Aling Cora. Susan, kunin mo yung nag-iisang isda sa timba. Nakatago yun sa ilalim ng lamesa. Nakapagtatakang alam na alam ni Aling Trinidad kung nasaan nakatago ang mga natitirang isda. Palaging nakikita ni Susan ang kanyang ina na naghihiwalay ito ng isda sa kanyang paninda. Tinungo ni Susan ang kusina
at tinukoy ang timba sa ilalim ng lamesa. Pagkatapos ay kinuha yon at dinala sa nakaluhod pa rin na si Aling Trinidad. Pagkatapos ay ilapag mo sa sahig sa paanan ng iyong ina. Sa sandaling mailagay mo na ang isdang yan, hindi na tuluyang makakagalaw pa ang iyong ina katulad ng isdang hawak mo. Huwag kang maniwala sa kanyang iniuutos sa'yo. Mangkukulam ang babaeng yan. Pagkasalita ni Aling Cora ay muling bumalik ang pananakit ng tiyan ni Susan. Hindi niya maipaliwanag ang sakit. Basta ang alam niya, konektado ito sa ginagawang ritual ni Aling Trinidad sa kanyang ina. Muling sumuka ng dugo si Susan, bagay na ikinatigil ni Aling Trinidad nang makitang nahihirapan siya. Baka sa mukha nito ang pagdadalawang isip kung itutuloy ba nito ang sinimulang ritual o hindi. Ang akala mo ba basta-basta ka na lang magtatagumpay ha? Sa tuwing palalalain mo ang aking sakit, si Susan ang mismong magdudusa sa sakit ko. Parang nauupos na kandilang napaupo si Aling Trinidad sa namimilipit pa rin na si Susan. Matagal na niyang tinalikuran ang panggagamot laban sa mangkukulam na burulto. At ngayon nahaharap siya sa mahirap na sitwasyon. At lalo na kung paano ipagtatapat ni Aling Trinidad ang buong katotohanan na si Susan ay ang kanyang tunay na anak. Tama na! Itigil mo na ito, Trinidad! Nahihirapan na ang aking apo! Alam ninyong hindi ninyo totoong apo si Susan. Kahit alam ko na ang lahat tungkol sa pagsasabotahe ninyo sa anak ko, pinilit ko pa rin na mailigtas si Cora. Ano pong sinasabi ninyo? Nagtaka si Susan. Tama kaya ang kanyang mga narinig? Anak siya ni Aling Trinidad? Tumigil ka! Tinangkang pigilan ni Lolo Impo ang anumang sasabihin pa sana ni Aling Trinidad. Hindi nito gustong malaman ni Susan ang ginawa nitong kasalanan sa apo. Nagsimula na rin uminit ang suot na pulseras ni Susan at unti-unting natunaw yon. Lo, ang suot kong pulseras umiinit na po, napapaso na ako. Mabilis na nilapitan ni Damian si Susan para hubarin ang suot na pulseras ng dalaga. Pero tuluyan na ngang nalusaw ang pangontra, tanda na lumalakas ang kapangyarihan ni Aling Cora. Akala ba ninyo ganun lang ako kadaling talunin? Pwes nagkakamali kayo! Pagkasalita ni Aling Cora ay nagbago ang itsura nito. Pumula ang mata, humaba ang mga kuko, humaba rin ang buhok at ang ngipin ay naging katulad ng sa isda. Paano ka naging isang burolto? Kung ganun, nagawa mong saktan si Susan. Hindi ko alam na hahantong ka sa ganito kahit ginawa ko ang lahat para sa'yo. Lumayas ka sa harapan ko, tanda! Magkasama tayo sa pagpaplano. Akala ba ninyo basta-basta ko nalang matatanggap ang anak ni na Damian at Trinidad? Ang gusto ko, hindi sila maging masaya. Akin lang si Damian! Maging ang boses ni Aling Cora ay nag-iba na rin. Lumakas ang hangin at namatay ang sindi ng kandila. Tumindi rin ang kilabot na nararamdaman ni Susan nang makita sa malapitan ang pagbabagong anyo ni Aling Cora. Ang itsura nito ay isang nakakatakot na mangkukulam. Kinulam niya ang kanyang sarili para palabasin na ako ang may gawa nito sa kanya. Lolo Impo, ninakaw ninyong dalawa ang aking anak para ipalit sa namatay ninyong tunay na apo. Masahol ba kayo sa demonyo? Maluha-luha sa galit na nararamdaman si Aling Trinidad. Tumayo ito at tumingin kay Susan. Tila nagkakaintindihang napahagulgol na rin sa iyak ang dalaga at humarap din ang kanyang Lolo Impo. Totoo po ba, Lolo? Totoo ba ang mga narinig ko? Kaya pala hindi ako minahal ng walang kwenta ninyong anak. Halos gustong sumabog ang dibdib ni Susan sa galit habang nakatingin sa nakayukong lolo. Si Damian naman ay nanlalabo na rin ang paningin sa luhang sumilay sa mga mata nito. Matinding puot ang naghahari ngayon kay Susan para kay Aling Cora at Mang Damian. Patawarin mo ko, apo ko! Niyoko! Kaya
Kaya pala nasasaktan ako sa tuwing nakikita kong sinasaktan ni Cora ang anak ko. Anak natin, Damian, si Susan. At ito ang naging bunga ng pagtataksil mo sa akin. Huwag na kayong magdrama. Manood na lang kayo sa ipakikita ko kung paano ko unti-unting dudurugin ang katawan ng anak ninyo. Hindi naman pwedeng ang anak ko lang ang namatay. Dapat pare-pareho tayong miserable ang buhay. Pumailan lang ang malakas na tawa ni Aling Cora habang dinadampot muli ang isdang nakalapag sa sahig. Saka nito inilabas ang tinik ng lukban at pinagtutusok sa harap nila ang katawan ng isda. Biglang natumba si Susan sa sahig habang namimilipit sa sobrang pananakit ng kanyang tiyan. Tama na! Itigil na natin ito! Wala kang karapatang magalit sa kanila, Cora! Ikaw mismo ang pumili sa buhay mo. Huwag mong isisi sa kanila ang pagkawala ng iyong anak. Kasalanan mo rin ang nangyari. Ang anak mo ang naging kapalit ng itim na karunungang tinataglay mo ngayon. Nakikiusap ako, Cora. Umiiyak na nakaluhod sa harapan ng anak si Lolo Impo. Hindi makapaniwala si Lolo na ito ang naging bunga ng pagkonsinti niya sa kagustuhan ng anak. Tumigil ka na, Cora! Talaga bang wala nang natitirang pagmamahal dyan sa puso mo? Kahit para kay Susan lang? Hindi pa ba sapat ang mga pagpapahirap mo sa kanya? Hindi ka pa ba masaya na nagtagumpay ka na sa pag-angkin mo sa akin sa babaeng una kong minahal? Itigil na natin ito at huwag mo nang pahirapan ang mga sarili natin! Anga! Isa kang malaking hangal! Ngayon pa ba na nasa kamay ko na ang tagumpay? Katuparan sa pinapangarap ko ang mawala sa landas natin ang mag-inang yan! Mariing itinuro ni Aling Cora ang mag-inang Aling Trinidad at Susan. Kahit kailan na hindi pa nagtagumpay ang masama sa mabuti. Oo, ako na ang masama. Si Trinidad ang mabuti. Alam mo ba kung gaano ko pinagtiisan ng araw-araw na nakikita ko ang pagmumukha mo? Ha? Patawad sa inyo, Trinidad, Susan, lalo na sa iyo, Damian. Itatama ko ang nagawa kong pagkakamali. Pero sa ngayon, kailangan nating mapigilan si Cora sa binabalak niyang gawin kay Susan. Hindi ganun kadaling magpatawad at hindi ko nahahayaang masaktan muli ang aking anak. Mas lalong nataranta si na Aling Trinidad nang sa pangalawang pagkakataon, muling sumuka ng dugo si Susan. Nabuwal ito sa kinatatayuan at habol ang sariling hininga. Halos manglumo si Aling Trinidad nang makita ang paghihirap ni Susan. Ramdam naman ni Susan ang pagtusok-tusok sa kanyang balat. Pasimpleng umikot si Lolo Impo sa likuran ni Aling Cora. Hindi yun napapansin ng ginang dahil abala ito sa pagtusok ng tinik ng lukban sa katawan ng isda. Nang makatiyak si Lolo Impo sa perpektong pagkakataon, dito na niya hinubad ang medalyon at isinabit sa lieg ng anak. Doon na lumabas ang totoong anyo ni Aling Cora. At pagkatapos ay bigla na itong nagbalik sa dating anyo nito. Halos pagsakluban ng langit at lupa ang apat ng mula sa pinto ng sala ay dire-diretsong pumasok si Mang Rodrigo at bigla na lang nitong sinaksak ng itak sa dibdib si Aling Cora. 2 kamay ang ipinantulak sa itak at isinagad yun ni Rodrigo hanggang sa lumampas sa katawan ni Aling Cora. Inay! Kay lakas ng sigaw na yon ni Susan, mabilis ang pangyayaring nakatakbo rin patakas si Mang Rodrigo. Bumagsak ang katawan ni Aling Cora sa sahig, sa kandungan mismo ni Aling Trinidad. Si Susan naman ay gumapang sa kinaroroonan ni Aling Cora. Patawarin mo ko, Susan. Sa gitna ng paghabol ni Aling Cora sa sarili niyang hininga, ay umiiyak itong humingi ng tawad kay Susan. Inay! Inay, tumaban ka! Dadalhin ka namin sa ospital! O wag na. Anak,
Tuluyan ng napahagulgol ng iyak si Susan. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na narinig niya ang salitang anak mula kay Aling Cora. Kahit na kailan, hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa'yo, Cora. Bukas palad kong tinanggap ang katotohanang hindi kami nararapat sa isa't isa ni Damian. Pinatawad kita kahit masakit sa aking kalooban. Pinagtaksilan mo ko. Kayo ni Damian ang nagkasala sa akin. Bakit kailangan ako ang magdusa? Bakit ako ang ginagantihan mo? Pero ngayon nakikiusap akong mabuhay ka. Hindi ka mamamatay, Cora. Kaibigan kita. Pero wala nang tugon pa ang namutawi sa bibig ng wala ng buhay na si Aling Cora. Nayakap na lang ng mahigpit ni Aling Trinidad ang kaibigan. Ganon din si Susan. Si Lolo Impu naman ay tahimik na lumuluha habang pinagmamasdan ang nagkalat na dugo sa sahig. Napuno ng iyakan ang buong sala ng tahanan ni na Susan. Si Mang Rodrigo naman na pumatay kay Aling Cora ay tila wala sa sariling kinitil din ang sariling buhay kalaunan. Nagbigti ito sa sarili dahil nawala sa katinoan. Isang katotohanan ang hindi alam ni Mang Rodrigo, na kung sino man ang makapapatay sa mangkukulam na burolto ay tiyak din na mamamatay. Ito ang sinasabing bakas ng mangkukulam.